sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, matatanaw ang Sect Master ng Four Thunder Sword Sect na nakatindig ng tuwid na parang matatag na punong kahoy sa gitna ng malakas na bagyo, mariin at may bigat ang kanyang tinig ng wikay. Tinipon ko kayong lahat ngayon para sa isang napakahalagang usapin. Sa narinig, bahagyang napatigil ang apat na elder, tila tinamaan ng biglang pag-aalinlangan. Unang nagsalita ang elder na kalbo, ang boses ay may halong kaba at paggalang. Maaari po ba naming malaman, Sect Master? Ano nga ba ang nangyari? Sumunod ang elder na may buhok na kulay tsokolate, nakapikit na warrior iniipon ang lakas ng kanyang isipan. Oo nga, Sect Master. Ano po ang naganap? Hindi nagpahuli ang elder na may buhok na kulay abo. Nakataas ang isang kilay na tila naghuhusga. Maaari kayang may kinalaman ito sa Taizuan Sword Tower token? Ngunit agad na tumugon ang Sect Master ng Four Thunder Sword Sect, ang mukha'y payapa ngunit matatag. Hindi, kung yun lamang ang usapin, hindi ito magiging ganito kabigat. Saglit siyang tumigil, saka mariing nagtanong, kilala ba ninyo ang Ten Nations Academy? Sa pagbanggit nito, napataas ang kilay ng elder na nakasuot ng matingkad na kasuutan at may dalang malaking papaya. Ang tinig ay puno ng pagtataka, Ten Nations Academy, at may dagdag pa siyang tanong na may halong pagkamangha. Maaari kayang muling mag-recruit ng mga mag-aaral ang alamat na akademyang yun. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig, sumingit ang tinig ng tagapagsalaysay, at sa imahinasyon ay sumulpot ang tanawin ng isang napakataas at matarik na bundok, na sa tuktok nito'y nakatayo ang Academy ng Ten Nations. Ang Ten Nations Academy, ang pinakadakilang Immortal Cultivation Academy sa buong kontinente, kahit ang mga mag-aaral na nasa pinakamababang antas ay nagiging pinakamahuhusay sa buong lupain. Ngunit ang pagtanggap ng mga bagong disipulo ay lubhang mahigpit at misteryoso. Minsan ay lumilipas ang 10 taon nang walang tinatanggap ni isa. Ito ang pangarap ng bawat cultivator. Ngunit iilan lamang ang nakakaabot. Sa sandaling yun, tumindig ang babaeng elder na nakasuot ng kulay lila, ang kanyang tinig ay matalim at puno ng pag-aalala. Sect Master, ibig ninyong sabihin, ang Imperial Court ng Jin Nation ay magpapadala muli ng mga tao sa Sword Dao Conference sa pagkakataong ito. Bago sumagot, bahagyang yumuko ang Sect Master ng Four Thunder Sword Sect. Mahigpit na ikinuyom ang kamao na tila pinipigilan ang bugso ng damdamin, saka nagwika, tama, tulad ng dati, palihim na magpapadala ang Imperial Court ng mga piling sugo upang maghanap ng mahuhusay na punla na may rekomenda sa Ten Nations Academy, at alam ko na kung sino yun. Sa narinig, halos sabay-sabay na napanganga ang mga elder, ang kanilang tinig ay puno ng pagkabigla. Ano, alam na ninyo kung sino? Sa puntong ito, lumitaw sa tanawin ang isang dambuhalang gintong buwan na tila nagbabantay mula sa kalangitan, at sa tuktok ng bundok ay nakatayo ang isang sinaunang palasyo. Bawat sinag ng buwan ay tila nagbubunyag ng mga selyong nagtatago ng malalalim na lihim. Muling nagsalita ang tagapagsalaysay, sa Shanwu Continent, bahagyang mas mataas ang katayuan ng court kaysa sa mga immortal sects. Kung tayo ang nangungunang immortal sect sa Jin Nation, tiyak na magbibigay galang din ang Imperial Court. Ngunit bilang isang sekta na gaya natin, ang nangungunang sekta lamang sa Qingzhou, bagaman may impluwensya tayo, hindi pa rin natin kayang higaitan ang kapangyarihan ng Imperial Court. Sa sandaling yun, agad na inilantad ng Sect Master ng Four Thunder Sect sa harap ng mga elder ang isang pambihirang pinta, kasabay nito, mariin niyang winika, mga kasama, tingnan ninyo ito. At doon, sa gitna ng katahimikan, lumitaw ang larawan ni Su Changyu, nakatayo sa isang mataas na lugar. Marahang dinadama ang malamig na simoy ng hangin, habang nakaharap sa papalubog na araw na tila nagbabalot sa kanya ng gintong liwanag. Nang masilayan ito, bahagyang napatigil ang mga elder, worry nahulog sa bitag ng kagandahan ng sining, isa sa kanila ang napabulalas, napakagandang obra, sinundan naman ng isa pa, ito ang estilo ng Qinglian Hermit. Dagdag ng elder na kalbo, may halong pagtataka sa tinig, ano ang ibig sabihin ng pintang ito? Maaari kayang, ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin ng sumabat ang babaeng elder na nakasuot ng kulay lila, ang taong nasa pintang ito, siya ba ang sugo? Kalmadong tumugon ng Sect Master, nakalagay ang mga kamay sa likod, ang Qinglian Hermit ay biglang naglaho 6 na buwan na ang nakalipas, isipin ninyo, saan kaya siya nagtungo? Maaari kayang sumapi siya sa isang maliit na sekta upang maglinang ng immortalidad, tanong ng elder na may buhok na kulay abo. Nakataas ang kilay na tila sinusuri ang bawat salita. Agad namang tumutol ang babaeng elder,
May halong pagtataka at paniniwala sa kanyang tinig, imposible sa kanyang kasikatan, kahit nais niyang sumapi sa ating Four Thunder Sword Sect, buong galak natin siyang tatanggapin. Sa sandaling yun, tumalim ang tinig ng Sect Master at kumislap sa bughaw ang kanyang mga mata. Ayon sa aking nalalaman, may isang walang kapantay na eskrimador sa hukuman ng Jin Nation, isang dating prodigy mula sa Ten Nations Academy. Nagpatuloy siya, sa hindi malamang dahilan, siya'y pinaalis mula sa akademya at kalaunan ay naging Inspector General at Commander ng Jin Nation. Ang mundo'y kilala lamang ang Taishu Sword Sovereign, ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang Inspector General na ito ay nakapasok na rin sa larangan ng Sword Intent. Hinaplos ng Sect Master ang kanyang baba, saka nagpatuloy, at yamang lumitaw dito ang bagong obra ng Qinglian Hermit, malaki ang posibilidad na nasa Jin Nation ang taong ito. Oo, sigurado ako sa aking hinuha. Dagdag pa niya, may seryosong anyo. May mga bulong-bulungan din na ang Inspector General na ito ay hindi lamang walang kapantay sa espada, kundi taglay din ang pambihirang kagwapuhan, isang taong gaya niya sa Jin Nation, paano natin siya hindi makikilala? Nang marinig ito, bahagyang napatigil ang dalawang elder, maya-maya, mariing nagtanong ang elder na may buhok na kulay abo, Sect Master, mga hinuha lamang ang lahat ng ito, may hawak ba kayong matibay na ebidensya? Ngumiti ng bahagya ang Sect Master, puno ng kumpiyansa ang tinig. Hehe, syempre meron. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang nakalutang na larawan ni Su Changyo, sa pagkuyom ng kanyang mga kamao. Biglang nagliwanag sa gintong kulay ang larawan, kasabay ng isang malakas na bugso ng pressure na pumuno sa paligid, dahilan upang mapa-atras sa gulat ang mga elder. Sa puntong ito, malinaw na mababasa sa mga mukha ng mga elder ang matinding pagkagulat habang nakatayo sila sa harap ng Sect Master, worry na tigilan sa bigat ng kanilang nasaksihan. Kasabay nito, mariing tanong ng Sect Master, ang tinig ay matalim at puno ng awtoridad. Ngayon, iniisip pa rin ba ninyo na mali ang aking markang paywa hinuha? Pagkatapos, taas noo siyang tumingin sa mga elder at nagwika ng may bigat sa bawat salita, may sword intent sa pintang ito. Dalawa lamang ang maaaring dahilan. Una, ang pintor mismo ay nakarating na sa larangan ng sword intent. Ngunit malinaw na ang Qinglian Hermit ay hindi isang cultivator. Bahagya siyang ngumiti, puno ng kumpiyansa, kaya't iisa na lamang ang natitirang posibilidad, ang taong nasa pintang ito ang siyang nakapagtipon ng sukdulang sword intent at naidikit ito sa pergamino. Sa makatuwid, ang lalaking ito sa larawan ang sugo. Nang marinig ito, napangangas sa paghanga ang mga elder, masayang sambit ng elder na may buhok na kulay tsokolate, tunay na matalas ang pag-iisip ng Sect Master, dagdag naman ng babaeng elder na nakasuot ng kulay lila, hindi na nakapagtataka, Sect Master, napakarami ninyong nahinuha mula sa kakaunting palatandaan, mariing sambit ng kalbong elder, ang Sect Master ay tunay na may pambihirang pananaw. Agad namang tumugon ng Sect Master, ang tinig ay puno ng kumpiyansa habang bahagyang umiiling, natural lamang yon. Pagkatapos, muling tumindig ng tuwid at nagpatuloy, may isa pang dahilan, kilala ang Inspector General na ito sa paglibak sa kayamanan at kababaihan, at ang tanging mahal niya ay ang paglalakbay sa kabundukan at ilog upang malasap ang mundo. Bahagya siyang tumigil, saka nagdagdag, minsan pa nga, basta-basta niyang ipinagpapalit ang mga pambansang yaman na ibinigay ng hari kapalit ng salaping gagastusin sa walang kabuluhang bagay. Ang pintang ito ay nakuha ko sa Whitefruit Ancient City, ayon sa may-ari ng tindahan, ang nagbenta ng pinta ay labis na kahawig ng taong nasa larawang ito, lubos na akma sa kanyang estilo. Sa narinig, bahagyang natigilan ng mga elder, kunot noo na tila sumasang-ayon sa sinabi ng Sect Master, mariing sambit ng elder na may maskuladong pangangatawan, tunay nga, may mga dalubhasa na naglalagalag sa ilang, inilalabas ang kanilang lumilipad na espada, at basta na lamang ibinibigay ito sa isang karaniwang magsasaka kapalit ng isang bungang kahoy. Mariing tanong naman ng babaeng nakasuot ng kulay lila, Sect Master, nais ba ninyong subukan nating kunin ang kanyang pabor? Hindi, mariing tugon ng Sect Master ng Four Thunder Sect, dagdag pa niya, hindi tayo dapat magpakitang gilas o magpakitang tao, dapat pa nga nating itago ang balita, para sa isang lalaking gaya niya. Ano pa ba ang hindi niya nakita? Ang ganitong mumunting pakana ay magdudulot lamang ng kanyang pagkainis, kung sakali mang makatagpo natin siya. Maaari tayong magpakumbaba at humingi ng gabay, marahil doon natin makakamit ang kanyang mabuting kalooban. Pagkatapos, hinimas-himas niya ang kanyang balbas at sa kanyang isipan ay bamulong ng may matinding kumpiyansa. Tunay ngang ako'y walang kapantay sa karunungan, bahagya siyang umisi. Kung wala ako,
ano na kaya ang mangyayari sa sekta? Kinagabihan, sa kabilang panig ng mundo, makikita si Yep Ying na taimtim na nakaupo sa lupa, nakapikit ang mga mata habang nagme-meditate. Maya-maya, iminulat niya ang kanyang mga mata, at sa mga ito'y mababakas ang pag-aalinlangan, mahina ngunit mariin niyang winika, ang ancient god demon body refining art ay hindi ko muna maaaring linangin ngayon, napakadelikado. Dagdag pa niya, may seryosong anyo sa mukha, tungkol naman sa kung maaari kong gumamit ng mga paeldores upang pasiglahin ang espiritual na enerhiya, mas mabuting itanong ko muna kay nakatatandang kapatid, hindi dapat basta-basta kumikilos ng padalos-dalos. Ngunit, bago pa tuluyang lumamig ang kanyang tinig, biglang lumitaw sa kanyang likuran si Shu Luochen, nakatindig ng tuwid na parang matatag na haligi, marahan ngunit malinaw ang kanyang tinig, junior brother, dahilan upang mapalingon si Yep Ying sa pinagmulan ng boses. Patuloy na wika ni Shu Luochen, may mahina akong ekspresyon at nakalagay ang mga kamay sa likod. Ako ang pangalawang nakatatandang kapatid ng inyong sekta, Shu Luochen, tawagin mo na lamang akong senior brother Luochen. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Yep Ying, at sa kanyang isipan ay umalingaw-ngaw ang gulat, pangalawang nakatatandang kapatid, siya mismo ang pumunta rito. Agad siyang tumindig sa harap ni Shu Luochen, bahagyang yumuko bilang paggalang, at magalang na nagsabi, pagbati, Senior Brother Luochen. Bago tumugon, nag-cross ng mga braso si Luochen at mahina hong nagwika, maliit na kapatid, abala ang iyong nakatatandang kapatid sa ilang bagay nitong mga nakaraang araw, kaya't ako na ang naparito upang ituro sa iyo ang sining ng alchemy. Sa narinig, bahagyang nanlamig ang mukha ni Yep Ying at mariing nagtanong, pangalawang nakatatandang kapatid, iniisip po ba ni nakatatandang kapatid na mahina ang aking talento, kaya't, ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, mabilis na sumabat si Shu Luochen, junior brother, mabuti ang puso ng iyong nakatatandang kapatid, ngunit ito ang unang pagkakataon na siya'y magpasa ng daw, kaya't huwag mong masyadong dibdibin ang kanyang ugali. Nagpatuloy siya, sa landas ng immortalidad, bawat kasanayan ay may kani-kanyang dalubhasa, at upang hindi panghinaan ng loob si Yep Ying, idinagdag niya, kung hindi ka man bihasa sa espada, hindi ibig sabihin na wala kang talento sa ibang larangan, huwag kang panghinaan ng loob. Mahina hong tugon ni Yep Ying, oo, pangalawang nakatatandang kapatid, hindi ako pinanghihinaan ng loob. Pagkatapos, biglang nagningning ang kanyang mga mata at masiglang wika habang nakayukom ang kamao sa harap, lalo ko na lamang pagbubutihin ang aking pagsasanay sa espada upang makilala ako ni nakatatandang kapatid. Sa sandaling yun, itinaas ni Shu Luochen ang kanyang daliri paitaas, at mula sa kawalan ay lumitaw ang isang dambuhalang cauldron na kulay berde, ang bigat ng presensya nito'y halos yumanig sa lupa, dahilan upang bahagyang umatras si Yep Ying sa gulat at sa matinding pressure na dala nito. Pagkatapos, tumingin si Shu Luochen ng may kalmadong anyo at nagwika, sapat na ang usapan, magsimula na tayo sa alchemy. Agad namang tumango si Yep Ying bilang tanda ng pagsang-ayon, at sa kanyang mga mata ay mababakas ang matibay na determinasyon.